0, 1. Let's get started. Hi, good morning. Church day today. Pero tapos na ako mag-church. Nakapag-simba na ako kanina. 10:30. So ngayon, nandito tayo sa garahe dahil susubukan ko na i-change oil yung sasakyan. Kasi nalalapit na yung kanyang change oil. And yun, nanood lang naman ako ng mga tutorial kung paano i-change oil ng sasakyan. Madali lang naman. Hindi ko na para dalhin pa sa talyer. Dito syempre ay dapat aralin mo talaga kung paano gawin yung mga ganon, mga simpleng bagay para hindi ka gastos ng gastos. At nakita ko naman sa tutorial na madali lang. Basta meron kang tamang tools. Kahapon nagpunta na ako sa Wilmar, sa AutoZone para bumili ng oil filter at saka ng syempre yung gagamitin nating langis. Ang problema ko na lang ay yung paglalagyan ng langis na nasa sasakyan. Syempre patatagasin natin yung langis. So ngayon ang kulang ko na lang ay yung sasalo na lalagyan. So ngayon maghahanap tayo dito sa loob nitong garahe kung meron tayong pwedeng paglagyan. Ang problema ko parang wala. Iyan. So meron dito mga balde, kaya lang feeling ko ay masyadong maliit. Tapos meron naman akong mga galon dati, kaya lang napagtatapon ko na yung galon. Sayang, kakailanganin ko pala. Meron ding balde dito. Ayan. Kaya lang masyado naman mataas yung balde para ilagay sa ilalim. So pinaka-applicable talaga parang maliit na batya na wala naman dito sa loob. So yun, isa siyang malaking problema ko. Yan. Meron na rin akong tools na pwedeng gamitin. Yan, napanood nyo naman. So bumili na ako ng floor jack saka dalawang ratchet stand para safe tayo pagka pupunta tayo sa ilalim ng sasakyan. Ayun, ang problema ko ay galon. Kung saan natin itatapon yung langis ng makina. Alright, so tingnan ko kung makakahanap tayo and be back with you later. Alright, so mukhang ito muna pansamantala yung gagamitin ko. Sana ay kasya. At yun, kung may tumapon man di siguro konti na lang. At least may sasalo para magawa lang natin yung change oil. Niready ko na rin yung ating jacks and ratchet stand. Siguro ilalabas ko na din yung iba pang gamit dun sa likod para ma-assure natin na safe tayo na iilalim dun sa sasakyan. Alright, so let's do this. So yun, nabuksan ko na at pinapatagas ko lang yung langis. Yan, hindi ko na may papakita sa inyo kasi medyo maliit lang yung space sa ilalim. Medyo natatakot ako, medyo claustrophobic. Yan, so yun ang aking kinakakaba. At kasi napakaliit lang ng space para magawa yung pag-change oil. So ayan, hinahantay ko na matapos yung pagtagas ng engine oil. Tapos mamaya yung naman, yung filter. Yun naman yung babaklasin natin and hopefully mabilis lang siyang tanggalin. Kasi yung iba kaya ng kamay, ako nalimutan ko yung tools na
kailangan ko. Meron sa school, pwede kong kunin ngayon. Yun nga lang malaman natin. Yeah. Gamit na natin to. Sana ay pasok dun sa ating engine, yung mga pinamili ko. Although sinearch ko lang sa Google yung mga parts na kailangang palitan, and yun naman yung binigay ni Google. Nagtanong din ako sa binilan ko na shop, yung AutoZone. So eto nga yung tamang suka ng air filter ng oil filter. So medyo natabi ko yung balde, maliit na balde, dahil sa syempre iniiwasan ko na malagyan yung kamay ko, pero ganun pa rin yung nangyari. At yun, may mga tumapon at at least karamihan ay nasalo naman. So ngayon ay pupunta na ulit ako sa ilalim para tingnan yung konti na lang naman yung natulog. So yung naman, pagkatapos na doon yung oil filter naman. So may mga tatagas pa rin doon, kaya kailangan ko yung balde. At sana konti lang. Alright. Pero tatry ko muna na pihitin yung oil filter kung kaya kong kamayin lang. Well, hindi kayang kamayin. So, medyo mahirap to. So, tinawa ko may tools ako na pwedeng gamitin dito na pangtanggal. Wait. At yun, hingal na hingal pa ako kasi sumaglito ako sa school para hiramin to. So, ito yung gagamitin natin para mapihit natin yung oil filter. Napo ako doon. Nagbike lang kasi ako eh. Hindi ko na pwedeng gamitin ito. Tinaayos nga natin. Alright, so balik lang ako sa ilalim and then tanggalin natin to. Success! Tanggal natin. Thank you. Okay. Success! Hindi rin kagandahan yung kulay ng langis. Kaya hindi ko na inantay na mag 5,000 miles. So magiging routine ko na nito is every 4 months kailangan mag-change oil para maalagaan yung makina. Siyempre, bigay na nga lang yung sasakyan, di alagaan na para tumagal ng serbisyo. Napakahirap na walang sasakyan dito. Walang sakayan dito na bus, jeep, tricycle o whatsoever, taxi, wala. Kailangan may sarili ka sasakyan para makapunta ka sa gusto mong punta. Kahit saglit lang. Lalo na pag winter, nako. Kailangan mo talagang may sasakyan para makalabas ka kasi napakalamig. Antay ko lang na matapos yung pagpatak ng mga langis. At lalagyan na natin ng langis yung ating auto. Balik ko lang yung takip. Dumi na ng working area ko. Halatang first time talaga. Tsaka syempre yung lalagyan na natin ng lumang langis medyo maliit. As in saktuhan lang. Kung nasalo nun lahat, for sure aapaw pa rin yun kasi nga maliit. Pero mahalaga ay hindi lahat tumapon. So lilinisin ko na lang siguro mamaya pagka naigalaw ko na yung sasakyan. Ayan, tapos na yung pagpatak ng mga langis. So ibabalik na natin yung mga takip. Unahin ko na muna yung sa oil drain. Tapos gagawa na natin ng yung sa oil filter. Let's go. Okay na, naibalik na natin yung engine oil drainer cap. Ay kapit na natin. Tapos susunod naman natin ay itong oil filter.
Pero ako may napatak pa. Okay, wala na. So, it's time para magsali na tayo. So, sabi doon sa pinanood ko ay ito daw ay lalagyan ng konti sa gitna o hanggang sa mapuno. Yun lang, wala pala akong imbudo. So, tingnan natin kung paano natin ilalagay ng hindi itatapon. Lagyan muna natin sa loob. Hanap tayo ng imbudo. Let's go! Alright, so wala akong nahanap na imbudo. So, kailangan ko lang gawa ng paraan. So, gagawin ko siya ng walang imbudo. And hopefully ay magawa ko siya ng tama at walang nasasayang. So, let's do this. Okay, so lagyan na natin ng langis ang oil filter. Okay, so ito yung dapat na langis na ilagay. Tapos ito ay full synthetic para pang matagalan. Okay na, nalagyan ko na. Usually ay dapat walang tapon, pero tapon. Alright, so lagyan na natin sa ating sasakyan para magamit na. Okay, nilagyan na natin yung oil filter. So oras na para ibaba ang sasakyan at salinan na natin ito ng hindi, salinan pala muna natin bago natin ibaba. Nalimutan ko yung pagkakasunod-sunod base doon sa pinanood ko pero siguro ibababa ko muna yung sasakyan bago ko siya lagyan ng langis. Alright, para balance yung at ayun nga, pagkatapos ko ibaba yung sasakyan mula doon sa mga stand ay nailagay ko na rin yung ating engine oil, fresh engine oil. Ayan, tapos pinatakbo ko na rin yung sasakyan, naka-idle siya. So 5 minutes daw na idle lang, hindi kailangan revolusyon. So pagkatapos ng 5 minutes papatayin natin and check natin yung langis kung nasa siya, tamang dami. Kasi ayon sa manual nitong sasakyan, kailangan ay 4.7 liters ang laman ng engine, o yung dami ng engine oil ay dapat 4.7 liters. So meron naman tayong stick, ayun yung kulay dilaw, para ma-check natin. So after 5 minutes checkin natin, at kapag kulang dadagdagan, at kapag sobra hindi ko alam. Pero syempre hindi ko tinodo, baka kasi sumobra. May ginang kulang, dadagdagan na lang kaysa naman sa sobra. Paano babawasan nyo? Sasalukin mo yung sobra. Alright, napatay ka na yung makina. Check na natin. Let's do. Alright, so dinouble check ko at nandun naman siya sa safe level. So it means na hindi na natin kailangan bantuan ng langis. Although may pa dito, may tira pa. Or okay, lagyan ko pa ng konti. Doon tayo sa safe. Huwag tayong magmarunong. Sabi naman, basta nandun siya sa safe, hindi good. Or another, patakbuhin ulit natin yung makina ng 5 minutes and then check ulit natin. Much better yon. Let's go. Kailangan natin na mag 5 minutes, tapos check na ulit natin. Doon na natin malalaman kung kulang ba sa langis o hindi. Okay na, napa-under ko na yung sasakyan. Check na natin.
Alright, nasa safe pa rin siya. So, okay tayo. Okay, so successful tayo sa pag-change oil and hopefully ay maging okay ang lahat sa pagbiyahe-biyahe natin and sana ay after 4 months makapag-change oil ulit tayo kasi medyo palamig na yung panahon na yun, pero kailangan hindi pwedeng sana, kailangan gawin dahil kung hindi kami di mayayari. At ayun nga, natapos na tayo sa pag-change oil ng ating sasakyan and naligo na rin ako dahil yung buhok ko ay sumausaw dun sa change oil dun sa luma na langis, amoy na amoy. Ayan, so pahinga na. may confidence na tayo na malinis na yung langis ng sasakyan at ready na ulit siya sa umatikabong 5,000 milyahe or miles. Ayun, milyahe, mileage. Ayun, basta meron na tayong confidence sa pagmamaneho na nalinis ang ating engine ng sasakyan. Alright, so maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa nakita nyo kahit na yung huso lang ng kotse nakita nyo, tsaka yung pa ako habang binubuting-ting ko yung ilalim. Kung gusto niyo naman makakita ng tamang tutorial, hanap na lang kayo sa iba kasi alam ko may mas magagaling pa sa akin. Alright, so muli maraming salamat at see you sa susunod na video. Bye-bye!